sobrang hinanakit at galit ni nanay. Nananawagan siya, ibalik yung pundo at ipagawa nila ulit. Talagang hindi maiwasan magalit. Talagang karapatan din niya magalit. Dahil apektado sa kanila. Nangyayaring pagbaha. Ito, pakinggan niyo yung sinasabi ni nanay. At yung mga kapanood nito, yung mga nasa ating kapangyarihan, at baka naman, at baka kahit medyo man lang, matamaan yung matamaan ko sa mga sinasabi ni nanay at mahiya naman kayo. Ito, panoorin nyo. Ibalik nila yung pondo niyan, ipagawa uli. Ang kakapal ng mukha nila, sa sarap na buhay nila, 2 beses na akong inaatake dahil dyan sa baha na yan. So baka sa pangatlo, patay na ako. Hindi ko naabutan, makita na gumanda yan, daan na yan, yung ilog na yan. Dahil sa kakakurakot nila. Sobra sila, ganun pala sila katindi. Ganun sila kagrabe na mangurakot. Hindi sila naaawa sa mga tao, sa mga batang nilulubog araw-araw pag pumapasok sa eskwela. Hindi sila naaawa hanggang leeg. Naglalakad sa karsada dito para lang makapasok. Tapos sila nagpapasarap. Binubulsa ang kaba ng bayan. Wala silang awa sa mga estudyante. Ako sobrang galit ko talaga. Sobrang hirap na inaabot ng mga pamangking ko. Dahil sa mga ginawa nila. Tuwing ika-4 na taon dati, ngayon araw-araw na ginawa ng Diyos. Ba't hindi ka maiiyak? Pagising mo, lubog sa tubig. Yung tsahin ko nga dito, bulag na. Araw-araw nakababad sa tubig. Dati hindi siya inaabot. Ngayon, higaan na lang niya. Ang nakalitaw, tinaas pa na ganyang kataas. Diba? Galit na galit si nanay. Sko. O, madalas na ipagbasa kanila. Hindi nang masaklap eh. One time, big time kinuha at ibinulusa. Malakihan at matagalan. Ito naman sa kinagagalit ni nanay. Sa araw-araw na lang. Kawawa talaga. Yung mga nasa politikong nasasangkot dito, baka naman medyo natatamaan na kayo sa nangyaya, kahit kunting yaman lang. Ay, bakit may konsensya pa kayo? Baka naman pwedeng may balik na.